Huwag nga kayong masyadong madaldal. Nakakainis na kayo! Ano bang ginagawa niyo rito sa bahay? Mga rapper! Rapper! Balak mo mag-apply? Kailangan talaga. Ang hirap ng buhay namin ngayon. Ang laki pa ng utang ko kay Damingze. Kaya kailangan ko ng isa pang trabaho. Tuloy po kayo. Ano pong order nyo? Bigyan mo ako ng strawberry cake? Opo. Sanchay? Hmm? Palagay ko, kayong dalawa ni Dao Ano ka Mingsa. ba? Huwag mo nga siyang babanggitin. Wala na akong pakialam sa kanya. Kailangan kong magtrabaho para magkapera. Ano yan, miss? Naghahanap ka ba ng trabaho? Itong card ko. Model agency? Napansin ko na maganda ka. Baka gusto mong maging model. Model? Ayoko pong maging model. Subukan mo lang. Ngayon kasi naghahanap kami ng mga bagong muka. Puro pictorials lang naman. Harap ka sa camera, magpo-project ka lang, tapos babayaran kita ng mga 8,000 to 10,000. Sanchay, bakit hindi mo subukan? Malaki pala ang bayad. Miss, yung cake ko. Sorry po. Magkano yan? 90 po. 90. Eto. Thank you, sir. Magpa-VTR ka sa agency namin. Ang swerte mo naman. Nagustuhan ka ng talent scout. Palagay ko masarap maging model. Ano, magka-tryout ka ba? Ayoko. Hindi ako bagay na maging model. Ang payat-payat ko. Hindi naman masyado. Isa pa ang mga model talagang slim ang katawan. Di ba kailangan mo ng pera? Bakit hindi mo subukan? Tutal, wala namang mawawala sa'yo. Malay mo ikaw ang mag-set ng bagong trend sa modeling world. Baka magustuhan nila yung itsura mo na palaban. Xiaoyu, naiintindihan kita. Anong mukhang palaban? Ang sabihin mo, napaka-ordinaryo ng mukha ko. Tumutulong ka ba o gusto mo akong ipahiya? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang namang maayos na ang problema mo. Isa pa, Sanchay. Maganda ka naman. Bakit hindi mo subukan? Sige na. Kalimutan mo na ito. Doon ka na lang mag-try out. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan subukan ko ang lahat ng bagay. Bukas, a-applyan ko yon. Tinago mo ba yung calling card? Puntahan mo na yun bukas. Nilagay ko sa wallet ko yung card. Hindi ba nakakaya kung pupunta ako doon para magpa-VTR? Bakit naman? Susubukan mo lang naman, hindi ba? Anong masama doon? Punta ka! Babaeng nakaitim. Ikaw, Ako po? huhulaan ko ang mangyayari sa'yo ngayong taon. Huhulaan nyo? Medyo kakaiba kasi ang mukha mo. Kaya napansin kita kaagad. Talaga po? Mahirap lang kayo, hindi ba? Tama po kayo. Paano niyo nalaman? Talaga bang mukha na akong mahirap? Hindi naman, hindi ko alam. Naghihikaos ngayon ang pamilya mo. At bukod dyan, may isang lalaki sa iyong buhay. At habang malapit ka sa kanya, hindi ka mawawala ng problema. Lalaki? Kung gusto mong lumigaya, pinapayo ko sa'yo hanggang maaga lumayo ka sa kanya. Sino kayang lalaki? Baka naman si Dao Mingze yun. Kung gusto mo talaga ng nobyo, nababasa ko sa'yo na may makikilala kang lalaki na mas bata sa'yo. Mas bata sa akin? Halika na. At isa pa, Sige po, alis na kami. Marami pong salamat. Sa tingin ko, siraulong matandang yun. Huwag ka maniniwala. Ganun ba? Pero parang totoo yung sinabi niya. Naniwala ka naman sa kanya. Nagkataon lang yun. Ang dilim naman. Dito na siguro yun. Sino yan? Magandang araw. May nagbigay sa akin ng card na ito. Pinapunta niya ako dito. Magta-try out ka? Pwede ko bang malaman kung anong criteria ang hinahanap ninyo? Gusto namin yung katulad mo. Halika, pasok ka. Okay, smile. Sige, one more. Okay, ngiti ulit. Yung natural lang ngiti. Yan, ganyan. Okay.
Magpapalit lang ako ng film. Heto, uminom ka muna para ma-relax ka. Pakiayos naman ang Masasanay lights. ka rin. Huwag kang kakabahan. Relax ka lang, ha? Oh, ready ka na ba? Okay na. Resume na tayo, ha? Relax ka lang, ha? Salamat. Okay, relax. Huwag tuwid na tuwid. Sa harap ang kamay. Lapit ang konti. Yan, sige pa. Buksan mo yung butones. Huh? Isa lang. Kunyari, medyo nahihiya ka. Buksan mo yung isa pa. Isa pang butones? Di ba college ka na? Dapat sanay ka na sa mga ganyang bagay. Anong sanay? Bakit hindi ka ba sanay magtanggal ng blouse? Anong connection yun sa pictorial? Bakit hindi mo ba alam? Kumukuha kami ng model para sa porno magazine. Pasensya na, nagkamali ako na napuntahan. Teka nga, ano bang problema? Nandito ka na rin lang, ituloy na natin. Gusto ko ang itsura mo. Para kang estudyante na wala pang karanasan. Alam mo, pwede kitang pasikatin, pero kailangan mong magubad. Hindi ako maghuhubad. Ayoko ng ganitong klaseng trabaho. Ang arte mo. Kailangan mo ng pera kaya nandito ka. Sige na nga, kung ayaw mo magubad sa camera, kukunan na lang kita ng may kumot. Bitiwan mo nga ako! Sinabi ng ayoko maghubad eh! Hubaran mo! Bitiwan niyo ako, ano ba? Huwag kang maarte! Sinabi ng ayoko! Ganyan talaga sa umpisa. Masasanay din yan. Tulungan niyo ako! Ano ba? Kumain ka na. Ang arte mo, ha? Kasi... Saklana! Baka yan yung delivery boy. Patahimikin niyo yan. Tao po. Papasok na ako. Magkano ba? 600 lang. Anong ginagawa nyo? Wala kang pakialam, umalis ka na. Sa tingin ko, napipilitan lang siya. Hayaan nyo na lang siya. Bibigyan kita ng 5,000. Kunin mo at umalis ka na. Kunwari wala kang nakita, ah. Maliwanag. Mga walang ya! Pakialamero! Huwag mo na kunin yan! Bilisan mo na! Salamat. Kasalanan mo. Ambisyosa ka kasi. Gusto mong sumikat. Anong nangyari? Kayong mga babae hindi nag-iisip. Anong hindi nag-isip? Gamitin mo utak mo. Sa tingin mo sisikat ka? Pinuri ka lang ng konti. Akala mo na pwede ka na maging artista. Bakit? Gusto ko ba ang nangyari? Kung hindi natanggal sa trabaho ang papa ko, kung wala kaming malaking utang, at kung wala akong binabayarang tuition fee, hindi ko papasukin ang trabahong yan. Alam ko na hindi maganda ang itsura ko. At siguro, iniisip mo na para ako isang tanga. Tama ka, isa nga akong malaking tanga, kaya naloko ako ng mga lalaking yon. Pero wala kang karapatan na husgahan ako. Salamat. College ka na pala. Tingin ko, konti lang ang tanda mo sa akin. Binubuhay mo ang pamilya mo. Ang hirap nun. Hindi ka dapat maawa sa akin. Tungkulin kong tumulong sa pamilya. Teka, mabuti pa. Ipapasok kita sa pinagtatrabahoan ko kahit part-time. 80 per hour ang bayad, pwede na yun. Huwag kang magduda sa akin. Hindi ako katulad ng ibang tao dyan. Hindi ako manloloko. Nagpapasalamat ako sa'yo. Salamat saan? Teka, isasama na kita ngayon. Naroon ang boss ko ngayon. Kaibigan ko siya. Ibig mo sabihin ngayon, ha? Oo. Tayo na. Sige. Salamat, niligtas mo ako kanina. Wala yun. Sa totoo lang, hindi ako magaling magkarate.
Siguro kung may isa pa silang kasama, lagot na ako. Totoo bang may part-time job ka na? Oo, meron na. Sige. Sanchay, Bakit? meron akong... Bukas mo na lang sabihin sa akin. May klase pa kasi ako ngayon. Bye-bye. Kawawa naman siya. Nag-aaral sa umaga, 2 trabaho sa gabi. Bakit 2 trabaho niya? Ewan ko. Tinatanong kita kung bakit 2 trabaho niya. Ay! Basta ang alam ko, nag-aaral siya sa umaga. Tapos, diretso sa bake shop. Tapos, nagtatrabaho pa siya doon sa fast food. Bakit ka ba nagagalit? Nagtatrabaho siya para mabayaran ka niya. Sinabi ko ba magbayad siya? Hindi mo siya pinagbabayad? Meal number 6 po, ma'am. 116 po lahat. Salamat. Isang chicken burger at isang potato fries. Sandali lang po. Pagbutihin mo. Madali lang naman ang trabaho, hindi ba? Nakakapagod nga lang. Tama ka, nakakapagod nga. Pero kailangan ko magtiyaga. Kahit na medyo malaki ang sweldo ko dito, hindi ko pa rin mababayaran ang utang namin. Pero hanggat kaya ko magtrabaho, hindi magugutom ang pamilya ko. Sulit na rin ang pagod ko. Tama ka. Laging may pag-asa. Nung una, ayokong isama ka rito. Dahil baka hindi mo makaya ang trabahong ito. Pero sa nakikita ko, mukhang tatagal ka. Laging sinasabi ng kaibigan ko, ang tao raw na masyadong mahina ang loob, pag dumating ang mga problema at wala siyang makasama, imposibleng makaya niya yon. Kaya pasalamat ka. May mga magulang ka pang matatakbuhan. O ano? Magpasalamat ka naman. Dahil marami ka natutunan sa akin. Malaking utang na loob ko sa'yo. Niligtas mo ako at binigyan mo pa ako ng trabaho. Pero yung mga sinabi mo kanina, matagal ko nang alam yun. At para makabawi ako sa'yo, ililibre kita ng ice cream. Talaga? Daomingza? Ano bang ginagawa mo dito? Huwag ka manggulo rito! Tuturuan ko ng leksyon ng lalaking yan. May isang lalaki sa iyong buhay. At habang malapit ka sa kanya, hindi ka mawawala ng problema. Napakawalang hiya mo talaga! Sino ka ba? Bakit mo ako binalian? Patay gutom. Si Daomings itong kausap mo. Kahit kailan talaga napakayabang mo! At ikaw, napakalandi mo. Wala kang pakialam kundi magbilang ng lalaki. Bakit akala mo ba napakaganda mo? Anong sabi mo? Para kang prostitute. Umalis ka na. Napakabilis mo mahusga ng iyong kapwa. Hindi mo ba naiintindihan na magkaibigan lang kami? Talagang napakadumi ng isip mo. Akala mo ba lahat ng tao pwede mo insultuhin? Napakasakit mo magsalita. Sanchay. Ayoko na makita ka! Lumayo ka na sa akin! Sanchay. Sanchay. Sorry. Kasalanan ko. Hindi ko sinasadya yun. Pero kasi, nagsiselos lang ako kapag malapit ka sa ibang lalaki. Kailangan mukha kang nakakaawa. Ayoko nga. Ano ka ba? Gawin mo! Gusto ko sanang humingi Isang ng... salita na lang. Bakit ba kailangan ko humingi ng tawad sa mga taong yun? Ayoko nga mag-sorry. Isipin mo nga ito, binalian mo ng leg yung kasama niya sa trabaho. At pagkatapos, tinawag mo siyang prostitute. Sino namang matutuwa? Kung ako si Sanchay, magagalit talaga ako. Hindi tama na tawagin mo siyang prostitute. Lay, ano bang masasabi mo? Ano ba yan? Sigurado ako, hindi ka na niya kakausapin. Bahala siya kung ayaw niya.
Wala akong pakialam kung hindi na niya ako pansinin. Isa pa, sa umpisa, ayoko na talaga sa kanya. Buti pa mag-sorry ka na sa kanya. Kahit saan natin tignan, ikaw talagang lumalabas sa Sinabi may na nga kasalanan. ayokong. Sige na. Sanchay! May gusto raw sabihin si Ase. Sanchay, mukhang galit si Dao Mingzi. Wala akong pakialam. Para sa akin, nakabaon na siya sa lupa. Parang patay? Ano pa nga ba? Huwag na natin siya pag-usapan. Kita mo na. Salamat. Sana nagpahinga ka na lang sa bahay. Bakit pumasok ka pa? Wala ito. Isa pa ang mga taong tulad ko, kailangan magtrabaho. Isa pa hindi nang sumasakit. Ano order nila? Welcome po, sir. Sir, alis na kami. Bilisan nyo. Baka nakaalis na si Sanchay. Kailangan mo siyang kausapin ng maayos. Kung kinakailangan, magmakaawa ka. Siyang magmakaawa dahil may utang siya. Master Damings eh. Nandito ko ngayon para humingi ng tawad, hindi para maningil ng utang. Alright? Dahil sa akin, hindi ka tuloy nakapag-tryout. Sorry ah. Teka, sandali! Bakit ba? Teka! Huh? Di ba siya yung lalaking bumali ng lieg ko? Pasensya ka na, Xiaoxun. Nadamay ka pa. Bakit ba siya nagalit sa akin? Dahil... Siguro, may gusto siya sa'yo. Nakita niya tayo nagtatawanan kaya nagselos siya. At naisipan niyang balian ako ng lieg. wala siyang gusto sa akin. Sira ulo lang talaga yan si Dao Mingzi. Kulang ang pag-iisip. Yung dalawang kasama niya, di ba F4 din sila? Bakit nandito rin? Para manggulo? Hindi naman siguro. Pero mas mabuti, pag nakita mo sila, iwasan mo na lang. Kasi ano pa hinihintay mo? Palibhasa mataas ang pride nito kaya hindi marunong mag-sorry. Humingi ka na ng tawad. Tumahimik ka nga. Bakit naman ako magsusorry sa mga kumag na yon? Nandito siya para mag-sorry sa atin. Ba't ako magsusorry? Anong kasalanan ko? Oo nga, bakit ka nga ba magsosorry? Hindi naman bagay sa'yo si Sanchay. Walang boobs, walang balakang, ugaling kalye, mahirap intindihin. Nakakahiyang kasama pero ikaw ang may gusto sa kanya. Ano magagawa namin? Sabi ng isara mo yung bibig mo. Sa totoo lang, ang pangit niya, wala pang korte yung katawan. Sigurado ako, surfing board siya nung previous life niya. Mga sira ulo! Sino sumigaw? Bakit mo sinigawan ng F4? Hindi mo ba alam napakabasugulero ng mga yon? Lalo na si Dao Mingzi. Para siyang halimo sa sama ng ugali. Alam mo kung nakita ka niya kanina? Baka ipatanggal ka nun sa trabaho. Huwag mo sabihin hindi ka nagalit. Sabi nila kanina, wala kang boobs, wala Pwede kang ba huwag balakang. mo na ulitin? Lalo lang ako naiinis. Pero buti na lang, naiganti mo ako sa kanila. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero delikado yung ginawa mo. Huwag mong babanggayin ang effort kundi patay ka. Alam ko. Pero may isang bagay akong natutunan ngayon. Ano yun? Baka gusto mong sabihin. Sabi ng kaibigan ko, sa isang relasyon dapat maging tapat sa isa't isa. Kung hindi, walang tunay na kalayaan. At walang pagkakasunduan. Kapag hindi mo raw nailabas kung ano ang nararamdaman mo, hindi mo makakamit ang katapatan at kalayaan. Ang lalim naman nun. Para ka namang matanda kung magsalita. Bakit bigla mo naisip na sabihin yon? Oo nga. Bakit ko ba nasabi yun? Teka, gabi na. Uwi na tayo. O sige. May mga kaibigan akong photographer sa isang sikat na magazine tungkol sa love relationship. Kailangan nila ng model. Interesado ka ba?
Pupunta ako bukas. Gusto mo bang sumama? Ako? Hanggang ngayon, naiisip ko pa yung nangyari sa akin sa pictorial. Parang ayoko na yata. Kaibigan kong mga yon, huwag kang mag-alala. Isa pa, gusto kitang tulungan. Ano, bukas sama ka? O, sige. Shoshen, sabihin mo sa kaibigan mo, huwag kabahan. Relax lang siya. Relax ka lang. Huwag kang Okay, kakabahan. subukan natin ha. First shot. Ready? Ibang pose naman. Hindi ganyan. Medyo natural naman. O Shoshen, lumapit ka pa. Okay? Relax. Ready? Okay? Go. Shoshen, magkaibigan naman kayo, hindi ba? Huwag na kayong mahiya sa isa't isa. Yan. Yan. Shoshen, o yakapin mo siya. Miss, hawakan mo yung kamay niya. Yan, ganyan. Okay, ready? One more. Okay, smile. Shoshen, okay, yakapin mo siya ng mas mahigpit. Yan, mas mahigpit. Okay? Okay, ready? Okay. Ano, nakakapagod ba? Nakakapagod rin. Siguro dahil hindi pa ako masyadong sanay. May isang lalaki sa iyong buhay. At habang malapit ka sa kanya, hindi ka mawawala ng problema. Bakit? Yung matandang babae, magaling siya manghula. Manghuhula? Ale, natatandaan niyo ako? Pasensya ka na. Hindi kita natatandaan. Ang lalaking kasama mo, boyfriend mo ba siya? Hindi. Hindi po. Alam mo ba, kamukha mo ang asawa ko. Yung asawa niyo? Makinig ka. May mahalaga akong sasabihin. Kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag mo nang balikan yun. Kung talagang gusto mong lumigaya sa hinaharap, tandaan mo ang sinabi ko. Kalimutan ko ng nakaraan. At huwag ko nang babalikan. Tatandaan ko po yun. Pagpalain ka sana. Salamat po. Teka, sino ba siya? Sa palagay ko, isa siyang magaling na manghuhula. Bakit hindi siya mukhang manghuhula? Talaga? Pero tama ang sinasabi niya. Ayun siya! Lola, saan ba kayo nanggaling? Kanina pa namin kayo hinahanap. Huhulaan kita. Mamamatay ka na bukas. Mamamatay na ako. Huhulaan din kita. Mananalo ka sa loto. Sana nga manalo ko. Ang ibig sabihin ng manghuhula, kailangan lumayo na ako sa sumpa ng F4. Dali lang. Ako rin, titingnan ko yung bagong issue ng British Vogue. Baka kasi may bago ng person Christian Dior at wala pa rito sa Taiwan. Di ba nakipag-date ka dun sa matandang mayaman na taga Silicon Valley? Forget Ano it, that old nangyari? man. Sa umpisa, okay naman ang date namin. Pagkatapos... Talaga? Nakakadiri ka naman! Ano nakakadiri ako? Baka siya nakakadiri. Teka, basahin mo ang isang to. Men's Secret Spots. Ikaw ang nakakadiri. May nagbabasa ba ng ganyan? Sandali lang. Hindi ba ito si... Alin? Sunshine? Oo nga. Anong ginagawa niya dyan? Model siya sa magazine, hindi ako makapaniwala. Men's Secret Spots. Passionate Nights. Nakakadiri naman ang babaeng yan. Ang Model kapal-kapal siya sa naman ng mukha ng ganitong babaeng magazine. ito. Yung pang-aakit na ginawa niya sa F4, sobra na yun. Tapos ngayon, nagmamodel siya sa isang malaswang magazine? Embarrassing para sa hinte. Tapos alam ng lahat na sister trio tayo? Kailangan mapakita natin to sa F4.
para mandiri sila kay Sanchay. Sanchay, bumili ang daddy ko ng yate. Totoo? Shingha ang pangalan. Gusto mo magbakasyon tayo ngayong summer? Tara. Hello? Xiaoxuan? Bakit? Oo, alam ko ang lugar na yan. Diyan na lang natin pag-usapan. Sige, pupunta na ako ngayon. Sanchay, sino tumawag? Yung nagpasok sa akin sa bago kong trabaho, may sasabihin daw siya. Siguro importante. Shinga, mauna ka na sa classroom, susunod na lang ako. Ano ba yun? Kaibigan daw sa trabaho? Hoy! Sanchay! Kinakausap kita. Susunod na lang daw siya. Tinatanong kita kung nasaan siya. Pupuntahan daw niya yung kaibigan niya. Payatot ka na, bulol ka pa. Xiaoxuan! Napadaan ka. Ipapakita ko itong magazine. Magazine? Bakit ganito? Ano bang klaseng magazine ito? Bakit malaswa ang pamagat? Yung pamagat lang ang malaswa. Pero hindi naman bastos yung nakasulat. Tignan mo yung picture natin. Maganda naman, di ba? Hindi naman mumurahin ang magazine na yan. Huwag ka sanang magalit. Bakit ganun sana sinabi mo? Ayokong mag-post sa ganitong magazine. Paano ba yan? Alam ko magagalit ka kaya pinakita ko agad sa'yo. Isa lang naman yung picture natin. Wala nang makakapansin yan. Anong ginagawa mo rito? Bakit lagi kayo magkasama? Wala kang pakialam. Kami ni Xiaoxuan. Alam mo ba, partner ko si Sanchay. Partner? Xiaoxuan, ano bang sinasabi mo? Makinig ka. Masaya kaming dalawa pag magkasama kami. Sanchay, nababaliw ka na talaga. Nag-post ka na nga sa Malaswang Magazine. Nakikipaglandian ka pa sa kumag na yan. Wala kang pakialam. Nagsiselos ka. Nagsiselos ka, di ba? Ba't hindi ka makasagot? Ikaw lang ang nakikita. Nakakainis ka na, Daomings. Sanchay, alam ko nakakainis ako. Pero gusto kong malaman mo na kapag umalis ka, susundan pa rin kita. Kahit saan lugar. Kahit sa impyerno pa. Kahit pa sa dulo ng mundo. Asahan mong naroon ako. Isang bagay lang gusto kong malaman mo. Sigurado ako, ikaw ang gusto ko. Hindi ako makapaniwala. Gusto talaga ako ni Daomings. Sanchay, hayaan mo na siya. Tayo na. Lay, Hindi mo pa talaga nakita si Asa? hindi. Mga 2 o 3 araw na siguro. Nakapagtataka. Hindi siya nagpapakita. Tumawag ako sa bahay niya pero wala siya. Hindi kaya nasa villa siya? Bakit naman kaya niya biglang ginawa yun? Teka, may connection kaya sa litrato ni Sanchay sa magazine? Yung lalaking katrabaho ni Sanchay, yun bang... Si Xiaoxuan? Yung bang model na kasama niya sa litrato? Ang alam ko, nakabangga na siya ni Asa dati pa. Ipakita kaya natin sa kanya ang title ng article. Sa palagay niyo, magiging okay na siya. Nag-aalala ako para kay Sanchay. Parang lethal weapon si Asa. Kahit tayong mga kaibigan niyang kilala na siya, hindi alam anong maaari niyang gawin. Mabuti pa hanapin natin siya. Puntahan natin siya. Sige. Red card? Hindi ako makapaniwalang may red card na naman ako. Ang red card na ito, parang nagpapaalam na si Daomings sa akin. Daomings, hindi ko akalaing masasaktan ko ng labis ang damdamin mo.
gusto kita. Kahit ako hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hindi. Tumatatak na sa isip ko ang sinabi niya. Kapag naiisip kong itsura ng mga mata ni Dao Mingse, pakiramdam ko sa sabog ang puso ko. Wow! 2 beses ng red card ni Sanchay. Wala pang nabibigyan ng red card na 2 beses. Lagot siya sa pagkakataong ito. Matagal na rin tayong hindi nakapaglaro. Nakakainip na. Wala kang kwenta. Kahit na wala akong kwenta, hindi mo na problema yon. Tindihin mo ang sarili mo. Ang mga peking to, tsak may binabalak na namang masama. Tigilan niyo ako! Hindi ako natatakot sa inyo! Sanchay, bakit? May umabol sa akin! Sanchay! Sanchay! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Doon! Mabutan nyo na! Bilisan nyo! Nasaan na? Bilis! Nasaan na siya? Nasa na! Ikaw! Lumayo ka! Sige! Sige! Dito ka! Binalik kayo! Bilisan nyo! Bilisan mo! Ulan natin! Ang mga walang magawang yun, sobra na sila. Excited sila sa red card. Para silang mga siraulo. Ano ba kasing nangyari? Ano bang ginawa mo para magalit si Dao Mingse? Binigyan ka na naman niya ng red card. Xinghe, hindi ko naman iniinis si Dao Mingse. Baka tungkol sa magazine. Paano mo nalaman yan? Nakikinig ka ba sa amin? Dahil kila Shanwei at Baihe, ngayon may kopya na ang lahat dyan. Sanchay, gusto mo ba si Xiaoshen? Ano bang pinagsasabi mo? Nagkakilala kami sa trabaho, kaibigan ko lang siya. Pero bakit ganon? Shh! Mahuli na tayo. Doon ka dumaan sa side door. Ililigaw ko sila. Xinghe. Magkita na lang tayo sa side door. Sige na. Nakita ko na si Sanchay! Nakita ko na! Nandito! Ano kailangan nyo? Sanchay! Sanchay! Nasaan ang sir nyo? Si Sir po, mga 3-4 na araw na namin di nakikita. Ituloy mo yan. Umalis kaya siya ng bansa? Sa New York o sa ibang lugar? Iniisip ko rin baka nag-overreact tayo. Kaya lang nasa magazine ang picture ni Sanchay. Hello? Xinghe? Bakit alam mo ang number ko? Anong red card? May red card na naman daw si Sanchay. Wala kaming kinalaman dyan. Sige na. May red card si Sansay? Baka yung picture niyang kasama yung male model. Nasyak si Aze. Kung ganun, nasa school pa siya. Kahit ano pa, hahanapin natin si Aze. Tayo na. Xinghe, Pumasok ba kayo si Sanchay? hindi siya pumasok sa trabaho ngayon at hindi pa rin siya tumatawag. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ay, nako. Galing ako sa kanila. Ang sabi sa akin, umuwi na raw. Tawagan mo sa cellphone niya. Nagmamadali siyang umalis kaya naiwan niya. Ayaw kasi niya tigilan ng mga klase namin. Yung ambag niya, dinala ko sa bahay nila. Bakit? Inaasan na naman ng mga kaklase niyo si Sanchay? May nangyari ba sa kanya sa eskwela? May red card na naman siya. Red card na naman? Paano yan? Paglalaruan na naman siya ng mga peking F4. Kinakabahan ako para kay Sanchay. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Dahil Xinghe, ililigtas siya. Ipaglalaban ko si Sanchay. Xinghe, may gusto ka kay Sanchay, ano? Oo, Xiaoyu. Gusto ko si Sanchay.
Sina Dao Mingse, Wat Silay, pati si Xiaosen. Iniisip nilang lahat. Sila ang bagay kay Sanchay. Pinipilit nila sarili nila, iba-iba pa ang style nila. Para maiba ako, hindi ko gagawin yun. Hindi maisip ni Sanchay iniisip ko. At ayoko na rin malaman niya. Tatago ko na lang to. Shenghe, sa sinabi mong yan, nainggit naman ako sa kanya. Pero, may red card na naman si Sanchay ngayon. Paano mo siya poprotektahan? Ano kayang gagawin natin? Hindi ko pa rin alam. Wala akong silbi. Hindi naman. Saka na yan. Hanapin na muna natin si Sanchay. Alam mo, hinahanap ko na siya kung saan-saan. Di ko pa rin siya makita. Pwede ba? Huwag kang ganyan, Shenghe. Lalo mo lang akong pinapakaba. Wala siya sa school. Hindi ko rin makontak sa cellphone. Nag-aalala na ako. Kapag nawala na ng kontrol si Azi ngayon, delikado si Sanchay. Katatawag lang sa akin ni Shenghe. Hindi rin niya matagpuan si Sanchay. Hindi ko maintindihan. Palagay ko hindi simpleng problema to. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari. Pero, ang nakuhang red card ni Sanchay, malakas ang pakiramdam ko. Hindi kagagawa ni Ase. Pero ngayon wala naman dito si Ase. Walang paraan para mapatunayan yan. Isa pa, sino ba naman ang maglalakas loob na gamitin ang pangalan ng F4? Kung ganun, nakakatakot ang motibo ng taong yun. At kitang-kita na masama siyang tao. Halika na. Huwag natin tigilan ang paghahanap kay Ase. Sinungaling. Paano naging ikaw? Paano nangyari ito? Oh, bakit? Bakit ganyan yung itsura nyo? Kumain kayo. Narito ka lang pala. Ang tagal ka naming hinahanap. Ano ginagawa mo? Nagbabarbecue, uminom ng beer? Saan ka ba nagpunta? Nagpunta ako sa East Coast para mag-relax. Nagpunta ka baka mo sa East Coast? Problema. Anong problema? Bakit ba seryoso ang mga mukha nyo? Gusto ko lang naman mag-relax. Ase, may problema. Ang tagal mo. Bumili ako niyan. Xiaoshun, bakit ikaw pa? Anong kailangan mo sa akin? Sorry, Sanchay. Ginamit kita. Ginamit mo ako? Bakit? Ginamit mo ako para saan? Ginamit ko ang pagkakaibigan natin. May dahilan ng lahat ng ginagawa kong ito. Ano bang pinagsasabi mong yan? Sinadya mo mapalapit sa akin? Tama ang sinabi mo. Pero paano nangyari? Biglaan ang pictorial ko. Nagkataon lang na nandun ka't niligtas mo ako. Ganun tayo nagkakilala. Hindi mo ba nakukuha? Tamang-tama ang dating ko. Sinadya ko yun. Ang pagpunta ko sa pictorial, biglaan lang naman yun ah. Ang nagbigay sa'yo ng calling card. Pati yun sinadya mo. Gagamitin kita para makuha si Dao Mingse. Si Dao Mingse? May binabala kang masama? Nabigla lang siya kaya nasuntukan niya. Gagantihan mo na? Nung araw na sinuntok niya ako, nalaman kong mahalaga ka pala sa kanya. Sigurado akong kapag ginamit kita, kakagat siya sa bitag. Hindi ako makapaniwala. Madali palang lokohin ng babaeng yan. Tol, hindi ka lang pala isang model. Artista ka rin pala. Napaniwala mo siya. Tol, ibang klase ka talaga. Marami kang pinakitang emosyon sa babaeng yan. Baka gamitin mo yan laban sa amin.
Nagbibiro ka ba? Hindi ko kayo tatalidurin. Sino bang nasa likod ng lahat ng ito? Huwag niyong kalimutan, umaasa kayo sa akin. Para makuha si Daming Sa. Ginagamit ko siya. Anong dahilan? Shoshu, bakit kailangan gawin mo ito? Ano pang ginawa sa'yo ni Dao Mingze? Lumabas kayo sandali. May pag-uusapan lang kami. Baka makawala yan. Hindi kita pwedeng kalagan. Pero Huwag mo nga ako mahawak-hawakan! Bakit hindi ka pamamatay? Masamang tao ka! Bakit ka ba sumasama sa kanila? lumaki ako sa isang bahay ampunan. May red card din naman siya? Ase, wala ka ba talagang kinalaman dito? Wala. Kung ganon, sino naman kaya may gawa? Ang lakas ng loob. Palagay ko nasa Sir! panganib si Sansay. May nagdala po nito. Sabi nasa kamay daw po nila si Sanchay. Nasaan siya? Yung nagdala nito! Ase, huminaw ka muna! Hello? Nakita mo ba ang picture? Sino ka? Ano kailangan mo? Huwag mo nang alamin pa. Pero ipaparinig ko sa'yo ang pinakamamahal mo. Sige na. Magsalita ka. Dao Mingze, huwag kang maniwala. Narinig mo na. Tandaan mo, bawal ang pulis. Oo, masasaktan si Sanchay. Mag-isa ka lang, wala kang kasama. Kahit na sino. Maliwanag ba? Oo, pinapangako ko. Mag-isa lang ako. Pero pangako mo rin sa akin. Ligtas si Sanchay. Tumahimik ka! Huwag mo akong diktahan! Binabalaan kita. Sundin mo ako. Alam mo, kapag nalaman ko sinuway mo ako, ang kaligtasan ni Sanchay, hindi ko maipapangako. Teka! Hello! Asan? Saan ka pupunta? Huwag kayo makikialam. Delikado, ano ka ba? Huwag nasabi kayo makikialam. Tatawag na lang ako. Ang laki ng problema. Balak niyong gulpihin si Dao Mingze. Kasalanan niyo dahil wala kayong kwenta. Wala na ba kayong alam na ibang paraan para makaganti sa kanya? Isang malaking kalokohan lang ito! Masyado kang madaldal. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Para sabihin ko sa inyo, hindi pupunta si Dao Mingze. Ano? Hindi niya ako girlfriend. Wala kaming relasyon. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, bahala kayo sa buhay niyo at mabubula kayo sa kahihintay sa pagdating niya. Hindi ka ba tigil? Pag sinaktan mo siya, lalaki pa ang problema. Anong gusto mo? Tumigil nga kayong dalawa! Pitiwan mo nga ako. Pumikit ka na lang. Umpisaan nyo! Di ba matapang ka? Hindi mo na kaya? Gusto mo nang lumaban? Nakakaawa naman ang isang mayaman tulad mo. Bayangan. Hindi tumatalab sa akin ito. Wala bang mas magaling? Sige na! Tumalakad ka! Okay sa kanya! Hindi pa niya naranasang magulpi. Magaling siya sa labanan. Kahit na marami sila, hindi pa rin siya sumusuko. Bakit? Siya lumalaban dahil sa akin? Saan ka ba nagpunta? Tapos na ba? Wala akong maramdaman. Ikaw naman kaya? Para sa kaibigan ko!
ordinary niyang babae! Tama na. Tayo na. Siguro naman madadala ka na. Yabang mo. Tingnan natin. Daomingze, kaya mo pa? Paano ko magiging okay? Ang kamay ko... Ang tadyang ko pali yata. Kasi naman, bakit hindi ka lumaban? Para aapat lang naman sila. Sa kakayahan mo, kaya mo silang taluning lahat. Ano ko ba? Kapag lumaban ako, magwawala ako. At hindi kita mapoprotektahan. Madali lang silang apat. Pero nagtitiis lang ako. At hindi na lumaban pa. Ang iniisip ko lang ng mga oras na yun. Kailangan kitang protektahan. Kung mamamatay ako ngayon ng ganito, huwag ka malulungkot. Huwag ka rin iiyak. Daomingze! Daomingze! Daomingze, huwag mo akong iiwan! Huwag mo akong iiwan! Daomingze! Daomingze! Ano ginagawa mo dyan? Huwag kang tumuyo dyan, delikado! Tulungan mo naman ako dito! Hindi ako makatayo! Hindi. Tumayo ka mag-isa. Gamitin mo ang sarili mong lakas. Galit ka sa akin, di ba? Huwag kang humingi ng tulong. Hindi kita mahal! Hindi kita mahal! Daomingze! Isa kang baliw! Shansai! Mabuti naman at nagising ka na, anak. Alalang-alala ako sa iyo. Mama, nasan po ko? Narito ka sa ospital. Merong mga taong nagdala sa'yo rito. Nawalan kayo ni Daomingze ng malay sa isang bodegang tago. Oo nga. Nawalan ng malay si Daomingze. Teka, ano ba talaga nangyari? Nag-alala ako sa'yo. Anong nararamdaman mo ngayon? May masakit ba sa'yo? May kumikirot ba? Shansai! Si Daomingze. Kumusta na siya? Hanggang sa mga huling sandali niya, pangalan mong tinatawag niya. Hindi ako makapaniwala. Nawala na lang si Asi ng ganun-ganun na lang. At bakit may paiyak-iyak ka pa? Ayaw kitang mawala. Daomingze. Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Sansay, ang itsura mo ngayon ay talaga namang... ay spectacular! Napakainis pa! Tingin ko lalaking ito! Aray ko, ano ba? Aray ko. Walang puso! Sakit nun ah. Kasalanan namin. Magpahinga ka muna dyan. Kami lang bahala. Ang galing natin. Halika, alis na tayo. Sige, iwan na namin kayo. Bahala na kayo dyan, ha?
Lay, alam mo nang gagawin mo? Oo, ako nang bahala. Magpahinga ka na. Patingin nga. Bilang ng suntok, bilang ng sipa, nakasulat lahat. Para talaga siyang bata. Magaling siyang makaalala ng kasalanan ng ibang tao. Teka, ano to? Xiaoshun, akong bahala sa kanya. Yun lang. Kung ganun, tayo na. Hoy, ba't ang tahimik mo? Ano ba ugali yan? Ano ba akala mo? Bakit ba kailangan ko pang ilagay pa sa alanganin ng buhay ko? Para sa walang utang na loob na virgin tulad mo. Tumigil ka nga. Virgin ka rin naman. Ano ba? Tama na. Lagi nakikipagtalo sa akin. Hindi ka ba marunong mag-alaga na pasyente? Kasi... Anong kasi? Kasi nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nanaginip akong wala ka na. Takot na takot ako talaga. Iniisip ko tuloy kung patay ka na ba talaga o hindi. Iniisip kong pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa'yo, hindi ka na darating. Wala ka pa ring isip. Dumating ka pa rin para iligtas ako sa kanila. Kaya ngayon, tingnan mo tuloy. Nagulpi ka lang nila. Masama ang lagay mo. Tapos niloloko mo ako. Akala ko talaga patay ka na. Patawarin mo na ako. Huwag mo nang kuskusin yung mga mata mo. Ang pangit-pangit mo na. Nakalimutan mo na ba sinabi ko sa'yo dati? Kahit pumunta ka sa impyerno, susundan pa rin kita. Tama na ang usual resistance. Ano ka ba? Anong usual resistance? Baka naman ang ibig mo sabihin useless resistance. Lagi ka na lang nagkakamali. Para kang walang pinag-aralan. Dapat yata mag-aral ka pang mabuti. Anong tinatawa mo dyan? Naisip ko lang, nung pineapple pa ang hairstyle mo, kaya ka siguro mali-mali. Lahat ng brain cells mo napunta sa buhok mo. Ano yun? Xiaoshun, hindi pa ba ito sapat? Ano pang gusto mo? Sanshay, lumayo ka. Bakit ka narito? Wala. Naparito ako, hindi para manggulo. Hihingin ka ba ng tawad? Huwag na lang. Patawad? Sa tingin ko, wala akong dapat ihingi ng tawad. Sa inabot ng taong sinaktan mo sa Yingtai University, ang mga sugat mo, walang panama. Hindi yan katulad ng nangyari sa kanya. Ha? Nasaan siya? Nasa ibang lugar na siya. Buhay pa pala siya? Meron pa ba? Meron pa. Kahit na ginamit ko si Sanchay, alam kong masama yun. Pero, para sa mga inagrabyado mong tao, tinuruan kita ng leksyon. Kahit tawaging walang ya, ayos lang sa akin. Pwede ka na siguro umalis. Nasabi mo na ang gusto mo. Ang mabuti pa, wag mo nang uulitin yon. Para rin sa kabutihan mo. Sanchay, narito ako para humingi ng tawad. Masama ang ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Huli na ang lahat para humingi ng tawad. Pwede ba umalis ka na rito? O ano? Ayos ba yan? Patingin nga. Ano ba to? Paano nangyari? Ano ginawa nyo? Ang matatapang na yan. 10 minuto lang nangyari yan. Ano ba? Naggangawa sila. Parang mga baklang umiiyak. Nakakatawa nga eh. Nagulpi ka ba talaga ng mga yan? Oo nga. At nagulpi siya na walang kalaban-laban. Sanchay, ano ka ba?
Si Azzy na hindi pa natatalo kahit kailan. Pumayag na magpagulpi. Oo nga. Lagi pa naming iniisip na sa ugali niya, balang araw magiging kriminal siya. Biruin mo ginawa niya yun para sa'yo. Kahit na hindi pa rin namin maintindihan. Ibang klase talaga ang kapangyarihan ng pag-ibig. Naks. Katatapos ko lang magpa-check up. Ang sabi ng doktor, okay na raw ako. Makakauwi na ako ngayon. Bye-bye. Pag pinag-uusapan yan, lagi ka na nang umalis. Sanchay, may mabubuting katangian din si Asa. Kahit anong sabihin mo, bilyon pa rin ang halaga niya. Para sa'yo, yan ang tinatawag na chance of a lifetime. Pag-isipan mo mabuti yan. Hindi ako babae mo kang pera. Ay, ano ka ba? Wala namang masama. Isipin mo rin ang pamilya mo. Saka mahal na mahal ka niya. Hindi ka niya pagtataksilan. At sa aming apat, siya ang pinakamagaling sa labanan. Hindi mahalaga sa akin yun. Basta, pagsamasamahin mo na lang lahat. Alam mo kaming tatlo ang kinakabahan para sa inyo. Sige na, please. Isa pa nung panahong nasa panganib ka. Kahit ano pa, niligtas ka pa rin niya. Hindi ko sinabing iligtas niya ako. Isa pa... Anong isa pa? Isa pa? Ang naiisip ko kay Dao Mingze, para siyang tuta. Parang tuta? Para akong isang tuta? Ano ka ba naman, Sanchay? Ang weird ng nasabi mo. Anong tinatawa-tawa niyo? Tuta! Tumigil ka nga. Siya yung klase ng lalaking napakaraming male hormone. Kapag nagwala siya, ako, nasa panganib ako. Medyo imposible naman yata yan. May maganda rin naman siyang katangian Kahit ano pa, mayaman siya. Isa pa, nung pumunta siya para iligtas ka, naawa ka sa kanya. Kung hindi ka niya talaga mahal, si Dao Mingze, hindi niya gagawin ng ganun. Touch naman ako sa ginawa niya. Ang pride niya na mataas pa sa ulap. Para sa akin, kinalimutan niya. Ang ginawa niya at ang bagay na yan ay dalawang magkaiba. Kahit na hindi ko pa siya masyadong mahal at lumabas na kami, mababaw pa rin na dahilan yun. Isa pa, iniisip mo bang mahal ko talaga si Dao Mingze? Tumitibok ba ang puso ko sa kanya katulad ng pagtibok nito kay Watsilay? Ay nako, pwede ba mag-isip ka? Kung hindi mo siya mahal, makipag-break ka na lang sa kanya. Hindi niya ako madadaan sa pera niya. Ay, isipin mong nagbabayad ka ng utang na loob. Marami namang ibang paraan. Gusto mong pakasalan ko siya? Hindi maaari. Ay, sumasakit ng ulo ko sa kakaisip. Kasi, nakalabas ka na pala. Kamusta? Ha? Magaling na ba mga sugat mo? Parang sa aso talaga ang healing ability mo, ha? Aso? Huwag mo pansinin. Baka ang ibig sabihin ni Sanchay, kasing cute ka ng tuta. Tama yun. Yun ang dahilan. Pwede ba tama na yan tuta-tuta na yan? Sasapakin ko na kayo. Teka nga, bakit ba napakaseryoso mo ngayon? Hindi nyo naintindihan. Ang babaeng prinotektahan ko ng buong buhay ko, sasabihin sa akin, mukha raw akong tuta. Mukha raw akong tuta. Ang galing niya. Diyan na kayo. Good night. Matigas talaga ulo ni Sanchay. Lalong-lalo na yung mga sinasabi nilang virgin pa raw sila. Hindi mo maintindihan ng style nila sa pakikipagrelasyon. Ganun din ang iniisip ko. Kundi magugustuhan ba niyo tong autistic na to? At gustong-gusto pa niya. Ang pag-ibig kasi dapat may instant feeling na nagpapa-excite sa mga tao. Instant feeling? Tama ba?
Tungkol ito kay na Sansay at Asa, di ba? Bakit nadamay na naman ako? Nasa magazine nga pala. Yung kasal ni Chin doon sa French, hindi yata natuloy. Anong balak mo kay Chin? Ano sa palagay mo? Tingnan na lang natin. May mga plano ang Diyos. Weirdo ka rin pala. Teka, yung Chinese word na fall, bakit kaya nakasulat change? Ah, kaya pala. Kaya pala dati isinulat ni Asa, change in love. Yung pala, fall in love. Wala na talaga tayong magagawa. Unti-unti na lang nating pilitin si Sanchay na tanggapin si Aze. Alam mo, sa tingin ko, hindi ang F4 naglagay ng red card. Kung ganon, sino naman kaya? May iba pa bang pwedeng gumawa? Hindi natin masasabi. Basta ang alam ko, ginamit lang nila ang pangalan ng F4 para madala si Sanchay. Dapat lang sa kanya. Puno kasi ng kamalasan ng mukha niya at talaga nakakainis na. Patunay lang yon na hindi lang tayo ang galit sa kanya. Marami pa ang katulad natin. Oo nga, tama ka doon. Alam nyo, nakakainis na kayong dalawa. Kami dalawa lang ang nag-uusap. Wala ka ritong pakialam. At sino ka sa palagay mo? Gusto mong protektahan si Sanchay? Pwede ba? Mahirap ba? Kung di na lang kayo magsasalita, mga chismosa kayo. Hoy palaka, huwag kang makialam. Kung ako palaka, kayo nagsasalitang kawayan. Tinawag mo kami nagsasalitang kawayan. Humarap ka nga sa salamin. Wala kang alam. Kung di magiging anino ni Sanchay, sunod ng sunod sa kanya, kaya ikaw si Shingha na mukhang palaka, gusto maging kadikit ng isang swan, naku hindi pala isang itik. Ito ang masasabi ko. Hindi ako natatakot sa inyong dalawa. Ha? Hindi ako mamabatol sa mga babae. Pero pag inasar niyo ulit si Sanchay, sige, ito ang tatandaan nyo. Malilintikan talaga kayong dalawa sa akin. Ano magagawa mo kung gusto ka naming asarin? Tuwag, halika na nga. Bilib talaga ako sa'yo. Mula ngayon, wala na si Sanchay. Pati na rin ang palakang yon. Tama ka, pupunta muna ako sa jewelry selecting class ko. Okay yun. At ang ibig sabihin, mapipili mo na ang pinakamagandang alahas sa Milan. Oo naman. O sige, tapos dalhan mo ako ng Prada bag, ha? Kung magiging mabait ka sa akin. Sanchay, What's Lay? kamusta? Ang sugat mo, magaling na ba? Magaling na lahat. Ang daming pangyayari sa'yo. Si Dao Mingse. Siya? Nakalabas na sa ospital. Pero hindi siya papasok. Hindi pa magaling ang sugat niya. Lumabas na pala siya. Mabuti naman kung ganon. Sanchay, alam mo kami mga kababata niya, ngayon lang namin nakitang seryoso siya. Seryoso siya sa'yo. Kahit ikaw nakikita mo, naiintindihan mo ba? Lay! Mukhang masaya kayong dalawa. Pinagtataksilan niyo ba ako? Kayong dalawa... Nakakainis ka na talaga. Akala ko absent ka. Sobra na ako sa tulog. Kaya lumabas ako. Akala ko ba hindi pa magaling ang sugat mo? Bakit ka galaw ng galaw? Di ba parang aso ang healing ability ko? Ano ka ba? Sabi sa'yo, expression lang yon. Nakakatawa naman. Kinakausap ba kita dyan, Lay? Sige na, alis na ako. Teka. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang gusto mong sabihin. Ikaw na magsabi. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye. Tungkol ba saan? Alam mo ba kung anong meron sa katapusan? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Birthday ko yun Kung ganun di happy birthday. Taon-taon meron akong birthday celebration. Magdala ka ng regalo. Na regalo? Bakit humihingi ka sa akin ng regalo? Isa pa, wala akong pera, no? Tigilan mo na kababanggit mo tungkol sa pera. Yun naman talaga ang problema ko. Pumunta ka nang walang dala. Basta gusto ko, pumunta ka. Nasaktan ako dahil sa'yo. Dapat lang na magbayad ka sa akin. Isa pa, darating ang mama ko. Ipapakilala kita sa kanya. Mama lang? Wala si Papa. May trabaho pa siya. Kaya si Mama lang. Talaga? Bugbog si Dao Mingse nang dahil sa'yo? Para namang soap opera yan. Hindi naman ako parang tuod. Siyempre, touch din ako dun. Pero hindi ko pa rin siguradong nararamdaman ko para kay Dao Mingse. Pag mainit na ang ulo niya, talagang gagawin niyang lahat ng gusto niyang gawin.
Nagdadalawang isip tuloy ako. Yung birthday celebration niya ang nagpapasakit ng ulo ko ngayon. Papakilala niya ako sa mama niya. Totoo ba yan? Teka, kapag pinakilala ka ng F4 sa mama ni Dao Mingse, di ba ang galing nun? Malamang para yung engagement. Ha? Mama, ito si Miss Sanchay ang gusto kong makasama habang buhay. Pwede na ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Di nga kami nagde-date, magsasama pa habang buhay. Nakakainis ka talaga. Congratulations! Magiging bahagi ka na ng upper class. Ano ka ba naman? Sinabi nang tumigil ka na. Hindi yun katulad ng iniisip mong yan. Ay, ang problema, ano bang ireregalo ko sa kanya? Oo nga, regalo. May pera ka na ba? Gusto sana kitang pahiramin ng pera. Kaya lang, katapusan na naman ng buwang ito. Alam mo naman, said na rin ang bulsa ko. Ako nga rin. $200 na lang natitira ngayong buwan. Kung pupunta ako doon ng walang dala, nakakahiya naman. Gumawa ka na lang kaya. It's the thought that counts, diba? Ang mabuti pa, pagkatapos ng trabaho, mag-bake ka ng cookies. O ano? Mga cookies? Ay, tingnan mo lahat sunog. Sinong kakain ng ganyan? Okay lang. May mga ilang araw ka pa naman. Kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pangako yan. Tama na yan? Xiao, yung maganda ba? Oo, maganda. Ilan ang ginawa mo? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 siguro lahat kung isasama ko pa ito. Tama na ba yan? Hindi ko alam. Tutulungan pa kitang gumawa. Salamat. Anong ginagawa niyo rito? Susunduin ka namin. Teka, bakit ganyan ang suot niyo? Nakalimutan mo na bang ngayon ang birthday party ni Asa? Ano ba yung suot mong damit? Damit ni Mama nung bata pa siya. Buti sinunduin natin siya. Kundi lagot tayo. Oo nga, gumawa tayo ng paraan. At anong paraan? Kakapusin tayo ng oras. Punta ka sa bahay ni Asa. Bakit naman? Baka may damit doon si Cheche. Ano gagawin niyo? Bakit ba? Teka, anong ginagawa niyo? Buti na lang at naisip mo ang mga damit ng ate niya. Pero hindi tayo nagpaalam. Okay lang kaya? Huwag kang mag-alala, relax. Gusto naman niya si Sanchay. Isa pa, alam na niya ang ugali ng mama niya. Kaya hindi niya tayo masisisi. Sanchay, ano sa tingin mo? Favorite brand dito ni Auntie. Hindi bagay yan. Baka magmukha siyang matanda. Bilisan mo ang pagme-makeup. Ito kaya, Ale? Huwag yan. Baka isipin pa ni Auntie na malanding babae si Sanchay. Naninibago ako sa kanila. Bakit pa sila kabadong-kabado? Ang binabanggit nilang mama ni Dao Mingse. Teka, gagamitin ko na lang ang sarili kong damit. Hindi niyo na kailangang mag-abala. Sa tingin ko maganda itong itim na damit. Pero hindi ba ginawa yan nung high school pa yung ate niya? Baka hindi kasya. Maliit ng konti sa kanyang katawan ni Sanchay. Kung dati pa ang damit na yan, siguradong kasya kay Sanchay. Sandali, Amisa. Pwede niyo ba sabihin sa akin, bakit ba kailangan ko magbihis ng maganda? Makahulugan ba ngayon ang birthday party niya? Hindi pala namin nasabi. Nakakatakot ang mama ni Azzy. Ha? Tama. Mahirap pakisamahan ng taong yun. Lalo na pagdating sa babae. Malalaman niyang si Asa ang nag-imbita sa'yo sa party. At ang isa pa, nag-iisang tagapagmana si Asa. Tungkol sa inyong kinabukasan. Kinabukasan? Kasal ang ibig sabihin nun. Ikaw pa lang ang babaeng pakikilala niya. Iisipin ni Auntie pakakasalan ka ni Ase. Pakakasalan? Ay, naku, uwi na ako. Teka, ano ka ba naman? A-attend lang naman kasi ako ng birthday party. Bakit niyo pa ginagawa yan?
Hindi na lang ako pupunta. Pare-pareho kaming mga anak ng mga boss ng major corporations. Kaya nila kami pinag-aral sa Yingte para maging tagapagmana at hindi para makakilala ng kusino lang. Katulad din ng pamilya ko. Pag nalaman nilang nakikipagrelasyon ako sa kung sino lang, magre-revolusyon ang buong pamilya. Ang kasalan sa amin mas kilala sa tawag na political marriage. Ganon din si Ase. Siya rin ang tagapagmana ng Daoming Corporation. Napaka-importante na kinabukasan niya. Political marriage? Tama ka. Mangyayari sa aming lahat yan. Kaya mahilig kami sa kalokohan. Hindi namin alam, baka balang araw, ipakasal kami sa babaeng hindi namin mahal. Kaya ngayon, nagpapakasaya na kami habang pwede. Kaya, alang-alang kay Ase, magpanggap ka mayaman. Sige na naman. Alam mo namang mahalaga ka sa kanya. Kahit wala kayong kinabukasan, pagbutihan mo na lang mamaya. 难以忘记初次见你，一双迷人的。Bakit nariyan ka? Bakit ang tagal mo? Ngayon ka lang? Hindi, kanina pa ako dito. Ah, sosyal ang itsura mo ngayon eh. Tinulungan ako ni Nasimen. Sa wakas may nagawa ka rin tama. Basta masaya ka. Mukha kang upper class ngayon eh. Isang peking upper class naman. Peke? Happy birthday. Salamat. Happy birthday. Salamat. Happy birthday! Ang bigat nito. Buksan mo. Ayaw pa sabihin. Good evening, sir. Representative po ako ng Mazda. Happy birthday. Bilang regalo, tanggapin niyo po itong sports utility vehicle. Nasa labas na po ang sasakyan. Pwede niyong tingnan mamaya. Salamat. Happy birthday. At ang sayo? Ako? Happy birthday na lang. Happy birthday ka dyan. Nasaan ang regalo ko? Naiwan. Naiwan? Pupunta ka sa birthday ko, naiwan mo regalo ko? Pasensya ka na. Nakalimutan ko lang talaga. Kung pwede ang sorry, para saan ang pulis? Kakainis. Halika na. Papakilala kita. Hindi na kailangan. Maraming tao dito. Hindi niya ako mapapansin. Hindi ko naman sasabihin pakakasalan kita. Halika na. Pwede bang bitiwan mong kamay ko? Hindi ako sasama. Basta sumama ka na. Ano ba? Hindi naman niya ako kilala. Bitiwan mo na ako. Ang kulit mo naman, sumama ka na kasi. What, Silay? Halika Tulungan na. mo ako. Ayoko sumama sa kanya. Okay ka lang? Ano bang ingay yan? Ano nangyayari dito? Ipaliwanag mo nga ito. Tayo, ang mama ni Ase. Ah, Andy, long time no see. Siya si... Mitsuo, sinabi ko bang magsalita ka? Ngayon, miss, ano ba ang iyong pangalan? Siya ang mama ni Daomingse. Nakakatakot. Kinakabahan ako talaga. Paumanhin, ako si... ako si... Ase. Kaibigan mo ba siya? Opo. Pwede mo na siyang pauwiin ngayon. Ase. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ma, ayoko. Mahalaga siya para sa akin. Daomingse, ano bang sinasabi mo? Bakit ganyan ka makipag-usap sa kanya? Nababaliw ka na siguro. Sa ganitong pagkakataon, huwag kang ganyan makipag-usap sa kanya. Hindi mo na naiisip ang sitwasyon ko. Diyos ko. Ase,
Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi mo, importante siya sa'yo. Nalalaman mo na ba ang ibig sabihin nun? Alam ko. Excuse me po. Auntie, mabuting kaibigan po namin siya sa Yingte. At malapit din po siya sa aming apat. Tama po. At hindi siya mababang klase ng babae. Tumahimik kayong dalawa. Mababang klase ng babae. Hindi ko tinatanong ang ganyang kababaw na tanong. Gusto kong malaman ang family background niya. Kung nababagay ba siya sa Downing family o hindi. Sorry Auntie. Miss, ano ba ang iyong pangalan? Ako po, si Sanchay. Kung ganoon, Miss Sanchay, sabihin mo nga sa akin kung anong trabaho ng iyong ama. Ano po siya? Isa pong... CEO ng Plateau Entertainment Business Corporation. CEO ang papa niya. Tama po si Lay. Nagmamay-ari ang pamilya nila ng 2 golf course, mga spa, at kung ano-ano pa. Lahat po ng klase ng recreational facilities at entertainment arena. Malakas sila sa stock market. Nabalitaan niyo ba? Napakadaling malaman ng mga sinabi niyong yan. Totoo ba yan? Ang isang babaeng may ganyang klase ng background, kayang tumugtog kahit 2 instrumento. May alam ka ba kahit isa? Kahit piano. Kung ganoon sa espesyal na araw na ito, hilingin natin sa kanya. Tumugtog siya ng musika. Hindi po, Auntie. Nasa bahay po ang instrumento niya, kaya mamaya na lang po siya. Wala po. Huwag ka nang mahiya sa amin. Tumugtog ka ng isang piyesa. Auntie, huwag niyo naman gawin to. Pasensya na kayo kay Sanchay, hindi siya nakapaghanda. Baka mapahiya siya sa mga tao. Kawawa naman po siya. Ang sino mang gustong mapasama sa Downing family, balang araw mapapasama sa elite circle. Kung dito pa lang wala na siyang maipakitang lakas ng loob, anong gagawin niya balang araw? Pwede ka nang magsimula, Miss Sanchay. Mapasama sa pamilya? Tama ba ang dinig ko? Imposible yun kahit magunaw pang mundo. Magiging biyanan ko ang katulad niya? Nagpapatawa ba siya? Isang malaking kalokohan ito. Sinabi ng isang Western philosopher, "Woman, glamorous diamonds, shiny jewelry, for you to win your fantasy and luxury of a queen. Are you aware around you? The poisons of the materialistic minds descend to the self-righteous, enticing, yet murderous fragrance. Woman, when you salute wealth once again, and cheer for wealth and fame, raise your hands for power. Please do not ask that hermit thrush who used to sing. It has flown afar, for its voice has already gone dry. For the truth and pride and a pure soul's destruction,
Ang halaga ng kaluluwa ng isang tao. Masusukat ba kung marunong siyang magpiano? Sa pamilyang kinalakihan niya? O sa tatak ng kasuotan niya? Ano ngayon kung marunong ako magpiano? Para malaman niyo, isa lang ang alam kong piyesa. Ano naman? Happy birthday na lang. Alis na ako. Sandali. Asa, alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung anong katayuan mo sa buhay? At nagsinungaling pa kayo sa aking anak siya ng CEO. Anong gusto niyong palabasin? Hindi nga siya anak ng CEO. At yun ay hindi importante sa akin. Tumahimik ka! Kapag pinagpatuloy mo ito, may iba ka sa ating pamilya. Nababaliw ka sa isang walang kwentang babaeng tulad niya? Anong sasabihin mo sa iyong ama? Mahal ko po si Sanchay. Ayoko na ibang babae. Siya ang para sa akin.